Kakaalis ni Nathan, guys. Ayun yung bus. Nakalimutan kong kunin yung mail. Kunin natin yung mail. Dumating na yung package ko ng rice. Nag-order ako guys ng kape. Ito guys, kape na ang main ingredients niya ay mushrooms. Mushroom coffee. Ito lang guys is $27, which is like almost 1,500 pesos. Pero good for 1 month naman na ito. Sabi dito, for energy, stress relief, for focus, for immune support, for healthy digestion, and then fights oxidative stress. Try ko nga ito guys, baka maganda. Di na kasi ako nagkakape guys. Kasi yung, alam niyo naman yung 3-in-1, madaming sugar yon. Hindi pwede sa akin guys yung matamis. Kasi elevated ng konti guys yung aking glucose. So, yung blood sugar ko, medyo mataas ng bahagya. Kaya try natin ito guys. Baka pwede sa atin. I-compare natin dito sa isang kape na iniinom ni Habi. Ang kanyang saturated fat is 3.5 gram. Tapos yung total carbohydrates niya is 22 grams. Yung added sugar niya is 15 grams. Napakatamis guys. Tapos yung carbohydrates niya, 22 grams. Napakataas. Not unlike this one, itong rice guys. I'm not endorsing this guys This is not paid. Baka naman. So this one guys, ang carbohydrates lang niya is 1 gram. Tapos yung saturated fat niya is only 1 gram. Tapos walang nakalagay na sugar guys. So this is good. Kapag ayaw mong tumaas ang iyong glucose, blood glucose. So, you only need 1 tablespoon. Then, just put hot or cold water. Put ice if you want cold. And then, you can also add creamer or milk. Dun sa $27 guys, may nakasamang magnet saka isang spoon, wooden spoon. So, itong coffee na to guys, meron siyang cordyceps, lion's mane, reishi, shiitake, turkey tail, and then king trumpet. So, ito yung mga mushroom na andito sa kape na to. Hi guys! Good morning! This is the next day ng aking vlog. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga nabili ko kahapon sa pharmacy, sa Walgreens. Kasi, as you can see, diba, nagpunta ako doon. Nag-pick up ako guys ng prescribed medicine sa akin, and then bumili din ako ng mga over-the-counter medicine na gusto ng aking doctor na itry ko na gamitin. Okay? So guys, kung mapapansin niyo, lagi akong nakasuot guys ng girdle. Ito. Lagi akong nakasuot ng belt or girdle. Ayan. Kasi guys, sobrang sakit guys ng likod ko. Hindi ko alam guys, it's been a week already, sobrang sakit. And then, sabi ng aking doctor, I will have to wait up to 2 weeks. Kasi usually daw ay naalis yung sakit after 1 week, 2 weeks, or 3 weeks kapag ganito. So, yeah, I will have to observe guys kung talagang maalis yung sakit. Alam niyo naman guys na dito kasi wala kaming katulong, so trabaho ko lahat. And yung panganganak ko guys kay Nathan and Ethan, CS kasi ako nun guys. So kay Nathan guys, nung nanganak ako, ang ginamit nila is epidural. Yung labor ko nun guys, 26 hours. So matagal guys yung epidural sa akin. I kept on asking epidural nun guys, yung dose niya to increase. Kasi nga hindi masyadong nag-kick in yung epidural nun. So, each and every time nagdadagdag sila ng dose nun. Within that span, 26 hours ng labor ko. Okay, and then with Ethan naman, guys, CS din ako guys nun. Ang ginamit naman nun ay spinal block. So,
tinurukan din ako guys sa spinal. So, I don't know if mayroon siyang relationship sa pain na nararamdaman ko every time guys na malamig, ganun. Ito din yung isa sa mga struggle guys ng nanganak ng CS. Ayan, kapag malamig, siyempre sumasakit lagi yung likod, ganyan, sumasakit lagi yung likod. Pero ngayon guys, iba talaga yung level ng sakit na nararamdaman ko. It's really painful. Every time na magbe-bend ako ganyan or meron lang akong pupulutin sa floor, sobrang sakit. Tapos kapag kabubuhatin ko guys si Ethan, mag-force ako no, so masakit. Tapos guys, yung mga movement na magre-require ng pagbubuhat ng konti, ganyan. So, masakit siya, guys. So, sabi guys ng aking doctor, yung PCP ko, guys, itry ko itong yung mga cream, muscle relaxant, guys, na pain relieving. Ito yung mga pain relieving cream na mayroong lidocaine. So, ito nakita ko guys, tong Salon Pass kasi ito naman familiar sa akin. So, Salon Pass. Bumili ako guys, tas mayroon siyang nakalagay na lidocaine plus. Pinapa-apply ko to kay hubby guys. Actually, kaka-apply lang ni hubby nitong Salon Pass na may lidocaine. Kasi ang dati guys na ginagamit ko lang is itong lang guys yung ginagamit ko dati. Ito Asper cream. Pero wala siyang lidocaine. Ayan. So, ito pain relieving cream din ito guys. Pero feeling ko guys, mas effective itong lidocaine. And then, after lagyan ni hubby ng ganito guys, or kapag wala si hubby, nilalagyan ko nitong patch, Salon Pass, pain relieving patch. So, ito yung binili ko para sa aking likod. Then, sabi niya, uminom lang daw ako ng Tylenol every 6 hours kapag masakit. Feeling ko naman guys, hindi siya sa bone kasi kapag sa bone yung tama, ibig sabihin, hindi na ako makaka-move. Feeling ko naman guys ay talagang sa muscle lang siya. Ito yung aking mga prescribed medicine. So, this one guys is, if I'm not mistaken, ito yung Fluticasone na ini-spray guys dito sa nostril. Prescribed medicine ito guys kasi this spring season uso guys ang allergy. May allergy ako. Pag nagsimula na akong magbahing-bahing guys, susundan na yun ng sipon, ubo, ganyan, and then hinihika ako. So, kailangan gamitan ng ganito para maiwasan. Ayan. Kasi guys, ngayong spring season, maraming mga pores. Kapag hindi naagapan, ayan, ang nangyayari guys, nahihirapan akong huminga or nagkakaroon ako ng asthma. So, kapag nahirapan akong huminga, guys, ito yung gagamitin ko. Actually, I was taking this already before. Ito naman, guys, yung inhaler. Ayan, inhaler. Albuterol sulfate inhaler. Ito yung parang i-squeeze mo ng dalawang ganyan. Ayan, para ma-relieve yung difficulty mo sa breathing. So, ito. Pinescribe din ito, guys. Nakasupot pa siya. Ayan, ayun dito yung name ko. Okay, so I will start using this two today. Pero itong Salon Pass, nagamit ko na yesterday, guys. Nung pagkadating ko sa bahay, trinay ko na siya agad kasi masakit nga yung aking likod. And then, guys, bumili ako ng mga vitamins. So, ito iron kasi isa sa dahilan guys kaya ako nagpa-check up, lagi akong nahihilo. So, gumawa sila guys ng test sa akin which is the CBC, and then yung result nakita doon na anemic pa rin ako. Actually guys, anemic talaga ako. So, dati pa man ay nagtitake na ako ng iron guys. Pero ngayon, sabi ng aking doctor guys, kailangan twice a day ko siya i-take with vitamin C. Ayan. So, bumili din ako ng vitamin C. Bumili din ako guys ng D3. Ito, nagbasa-basa lang ako dun guys, and this one is good for supports immune health and then supports bone. Kasi nga guys, masakit yung likod ko. Supports bone, teeth, and muscle health. So, ito, ititake ko guys ito ng once a day. And then, ito namang iron guys with the vitamin C. I will be taking this guys twice a day. Okay? So, bumili ako guys ng B-complex with C para lumakas ang aking resistensya. Lumakas ang resistensya ng isang nanay na madaming trabaho. So, ito helps support the immune system, supports healthy brain and nervous system. So, ito, B-complex. And then, since guys, dalawang beses na ako magte-take ng iron. So, itong iron kasi guys, ay ang mangyayari, papatigasin niya guys yung iyong poop. Kaya, pumili din ako guys ng stool softener. This is Colay. So, iti-take ko din to guys twice a day. Ayan lahat.
Yan, tas ito yung mga prescribed medicine ko. So, yun guys, masakit tong aking likod. Please pray for me guys, and I hope I will feel better kasi alam nyo naman kapag ang nanay may dinaramdam. Pag may dinaramdam ang isang nanay, wala pa ring choice, kundi tayo pa rin yung gagalaw. Okay, tayo pa rin yung gagalaw dito sa bahay. May sakit ka man o hindi, walang choice. Dito naman kasi sa US, wala kaming katulong. Hindi katulad sa Pinas, guys, na kapag meron kang pera, ganyan, at meron kang dinaramdam, pwede ka lang kumuha ng someone na pwedeng makatulong sa'yo and then bayaran mo. Okay, dito guys, pwede naman pero sobrang mahal. So, bumili ako ng pwedeng makakatulong sa akin. Nagpa-check up ako and yung CBC ko pala guys, mababa yung aking hemoglobin, mababa yung aking MCV, MCHC, MCH. Ibig sabihin guys, anemic talaga ako. So, kailangan kumain ng mga rich in iron na pagkain and then mag-take ng iron supplements. So, ayan guys, and I hope I will feel better soon. Okay, lalo na tong likod ko guys, ito yung talagang iniinda ko. Hindi ko alam guys kung ano yung aking nagawa or yung ano yung aking ginagawa before ko maramdaman yung pain sa aking likod. Ako kasi guys, I'm a very hardworking person. Madami akong ginagawa dito sa bahay guys, and talagang hindi mo ako makikita dito guys na nakaupo ng matagal. So, I make sure na mayroon akong ginagawa or mayroon akong na-accomplish within the day. And then, tinanong ng aking PCP guys kung ano yung aking natatandaan na ginawa ko before ko maramdaman yung pain. Hindi ko matandaan guys kasi ako ang ginagawa ko lang naman on the daily basis is yung mga chores dito sa bahay, pag-aalaga sa mga bata, ganyan. Minsan binubuhat ko din si Nathan guys kahit malaki na siya tas mabigat siya. And then kapag ka nagpapabuhat siya guys, and then si Ethan nga inaalagaan ko. Ang exercise lang naman guys namin is yung paglalakad namin every evening sa labas, ganyan. Naglalakad kami, tas naglilinis ako sa labas. Nagbubunot ng mga damo, mga ganyan lang naman guys. So, hindi ko talaga alam kung bakit biglang sumakit. So, aside sa, yun nga, yung history ko na CS ako, tapos in-injectionan yung aking likod, yun yung spinal block and epidural. So, yung mga gawain naman dito sa bahay, hindi ko alam kung yun, isa din yun sa nakapag-contribute guys sa pain ko dito sa aking likod.